At magandang hapon po sa ating lahat. At welcome po dito sa FB Live ng Rhema Pills sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, no? At ituloy po natin yung review doon sa pastoral meeting no nakaraang August 7 hanggang August 8. At bago po natin simulan, ituloy po natin inanyaya ko po kayo na manalangin. Ano po? Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Hiniling po namin ang karunungang mula sa iyo. Hiniling po namin ang wisdom at knowledge na mula sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ay mapuno kami ng kapuspusan mo sa buhay namin. At ang ikaw ang siyang maghahari sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-aaral. Sa oras na ito, hayaan mong maging bukas ang puso't isipan namin upang maging tumimo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ang aming mga pag-aralan, Panginoon. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, doon sa nakaraang pastoral meeting, itutuloy po natin. Kasi ang ganda po ng revelation ng Panginoon, ang ganda po ng ginagawa ni Lord doon sa atin, sa gawain po natin, At doon po napag-usapan yung mga mahalagang bagay, pero yung na-highlights dito po sa meeting, ay patungkol sa anointing, patungkol sa anointing at doon sa si Kristo sa buhay natin. Maraming mga tao po, maraming mga even mga pastor, mga kagaya natin mga pastor, mga lingkod ng Diyos na makikita mo talaga napaka-anointed, makita mo yung anointing ng Diyos sa kanya, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Pero ang tanong dito kasi ay pagkatapos niyang magawa yung trabaho na yon, pagkatapos niyang mag-perform, pagkatapos po na makita mo yung anointing na yon, ang kapangyarihan ng Diyos, pero bakit nawawala? Ang tanong dito is bakit hindi nakakapanatili? Bakit hindi nakakapagpatuloy? Bakit nag-i-stop at ang worst pa nito ay lumalayo pa sa Diyos talaga? No, so doon sa meeting, sa pastoral meeting, napag-usapan po ito at ang ganda, Ngayon ang i-review natin ng konti at pipilitin po natin na sa maikling oras na to na may highlights yung mga bagay na nasabi at napag-usapan, and then somehow may mga revelation din po habang napapakinggan ko po yung meeting, yung sinasabi ng ating senior pastor, nagigising po ako, nagigising tayo, at nakikita natin ano bang mas mahalaga, yung anointing ba o si Kristo, o mapuno tayo ng Kristo sa buhay natin. Amen po. Okay, so yung anointing po, ito yung ginagamit, ito yung kapangyarihan ng Diyos na somehow para na kumikilos sa buhay nating mga Kristiyano o sa ating mga lingkod ng Diyos, sa ating mga pastor, na somehow para magawa mo yung pinapatrabaho ng Diyos sa iyo. So yung anointing para magawa mo yung ministry mo, para matapos mo somehow yung ministry mo on that day o on that specific na panahon o specific na sitwasyon o specific na ministry. Pero it doesn't mean na itong anointing ay it doesn't mean na nagpapatuloy siya, kasi bakit ang anointing po ay somehow minsan nandyan, minsan wala. Mapapansin natin may mga services natin na wala yung anointing, minsan naman mayroong anointing. Pero ang problema kasi ang hinahabol ng tao ay yung anointing, yung kapangyarihan. So somehow minsan napupuno tayo ng anointing, napupuno yung tao ng anointing, pero makikita mo yung performance, pero makikita mo rito na somehow hindi nagbago yung buhay. So tignan natin yung anointing, bibigyan ka ng kakayahan, ng abilidad para matrabaho mo yung ministry mo. Yung anointing somehow dadalhin ka niya na maging dakila ka, maging great ka, maging magaling ka. Mapupuno ka ng abilidad, mapupuno ka ng ability. Masasabi natin dito na magiging magaling ka pwede sa pag-ministry, magaling ka pwede sa pagtuturo. Yun yung nagagawa ng anointing. So yung trabaho ng anointing ay para mag-ministry ka. Para mayroong magawa mo yung pinagagawa ni Lord. Pero hindi ito yung garantiya na magbibigay sa iyo na makakapanatili ka. So somehow yung anointing, mapupuno ka ng accomplishment, dadalhin ka doon sa mataas na estado
pero somehow hindi na bago yung buhay mo, no? Ngayon, ang isa pa is yung anointing, no? Mapupuno ka ng mga yung makikita mo rito yung pwedeng mabago yung sitwasyon ng isang tao, pero somehow hindi na bago yung buhay niya, no? So may pagkakaiba. Ngayon, kung maraming bumabagsak, makikita natin maraming mga bumabagsak na mga Kristiyano kahit na matataas na yung anointing. Kasi bakit? Kasi hindi naman talaga yung pinaka-anointing ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay si Kristo sa buhay natin. So may pagkakaiba. Ngayon, sinabi ng Biblia kasi, sabi ni Pablo, na mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. No? Na naway mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang tinutukoy rito ay yung mapuno tayo ng pagka-Kristo. Mapuno tayo ng mga ugali ni Kristo. Ngayon, pwede pala na super anointed ang isang tao, pero kung bagsak ang ugali ng pagka-Kristiyano niya, no, hindi siya, papalya siya. Pwede pala na mabago yung sitwasyon ng isang tao sa pamamagitan ng anointing. Pero kung hindi siya napuno ng Kristo sa puso, hindi magbabago yung buhay niya. So may pagkakaiba, ano? Somehow sa anointing, ang nabanggit doon sa meeting ay ginagamit mo ang Diyos para para magtrabaho, para ma-accomplish mo yung dapat mong i-accomplish, pero hindi na bago yung buhay mo. Pero pag tayo na mga Kristiyano po ay napupuno ng Kristo sa puso, nababago yung buhay mo. So ang daming example po, mababago yung buhay mo dahil sa napupuno tayo ng Kristo sa buhay. Napupuno tayo ng mga ugali ng pagiging isang Kristiyano. No? So yung sinasabi ng Biblia na mapuspos ka ng kapuspusan ng Diyos, ang gusto ng Diyos sa atin ay mapuno tayo ng Diyos. Mapuno tayo ng Kristo sa buhay. Mapuno tayo ng mga ugali ni Kristo sa buhay natin. At ito yung magbibigay sa atin ng kakayahan para matapos natin, para makapanatili tayo at magpatuloy sa gawain ni Lord. So pwede pala na balik-balikan ko po ito, pwede pala na super anointed ang isang tao, and yet hindi siya makapagpapatuloy. Kasi bakit? May mga laban po tayo. Kung papansinin natin, yung anointing gagamitin mo sa ministry, pero may mga laban tayo kasi sa buhay, may mga pagsubok sa buhay, may mga darating sa buhay natin na maiipit ka at hindi yung anointing ang kailangan mo, kundi yung si Kristo sa buhay mo ang kailangan mo. Ang mga sitwasyon, ang mga personal na sitwasyon na dinadaanan natin somehow, kasi may mga personal tayong dadaanan. No, may mga pagsubok tayong dadaanan na mga personal, hindi lang sa ministry. Ngayon, matitest dito yung si Kristo sa buhay natin, hindi yung anointing. Kasi nga po, yung anointing para ma-accomplish mo yung trabaho, pero yung si Kristo, yung ugali ni Kristo na nadidevelop sa buhay natin, yun yung magbibigay sa atin ng kakayahan para makapagtiis sa mga pwedeng dadaanan natin na mga pagsubok. So, ang tinutukoy rito ay yung ugali natin, yung karakter natin. So somehow, sa meeting nabanggit na mas mataas yung karakter na nadidevelop sa atin, yung si Kristo na napupuno tayo ng Kristo sa buhay kaysa yung mapupuno tayo ng anointing. So may malaking pagkakaiba. Amen po. Ngayon, ang isa pa rito, pwedeng maganap natin yung mga trabaho na pinagkatiwala ni Lord sa atin. Pero somehow, alam niyo po, sa totoo lang, hindi mo masunod ng tama. Pwedeng hindi mo magawa ng tama. At pwedeng dahilan pa ito ng paglayo sa Diyos. Pero pag napupuno ka ng Kristo sa puso, napupuno ka ng Jesus sa puso, napupuno ka ng Panginoon sa puso mo, sa buhay mo, hindi mo iiwanan ang Diyos kahit anumang pagsubok na darating sa buhay natin. So may malaking pagkakaiba, amin po. Ngayon, may mga example po rito sa Bible, no? Na napuno sila ng anointing. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero anyet, hindi nagbago ang buhay nila. May mga example po sa Bible na mga individual na naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, napuno sila ng kapangyarihan ng Diyos. Naranasan nila ang himala ng Diyos, pero actually, hindi nagbago ang buhay nila. May mga example po dyan. Halimbawa, ang mga Israelita, naranasan po nila ang kapangyarihan ng Diyos.
No, alam niyo po, ang buong Israel, naranasan nila, nakita nila, personally, naranasan nila, na-experience nila ang kapangyarihan ng Diyos. No, yung damit nila, kusang lumalaki, sumasabayan, hindi nila kailangan na bumili ng damit, ng sandalyas o ng pantaron, yung himala. May pagkain na nanggagaling sa langit, na bumababa, na nahuhulog mula sa langit, na pro-provide yung pagkain nila araw-araw. Hindi nagkulang, hindi nagkulang ang Diyos, hindi nagkulang yung mga Israelita sa pagkain nila. Makita mo rin na sa araw, makikita mo may ulap na nagbibigay payong sa kanila. Sa gabi naman, mayroon pong haliging apoy. So makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos na literal na nararanasan nila. Pero anyet, sa kabila ng lahat ng kapangyarihan ng Diyos na nakita nila to the point na nahati pa yung dagat, nakita nila, naranasan nila, no, makikita mo hindi sila nagkasakit. Walang malnourished sa buong Israel, sa buong 40 years na yon nila doon sa ilang. Pero anyet, sa kabila ng naranasan nila, yung anointing ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin sila nagbago. Naging matigas pa rin ang puso nila. Naging swail pa rin nila. Hanggang sa hindi na sila nakapasok doon sa pangako ng Diyos. Hindi nila natapos yung takbuhing pinagagawa nila ni Lord sa kanila dahil sa karakter. Pwedeng napuno sila ng naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pwedeng napuno sila ng mga kapangyarihan ng Diyos, pero dahilan sa kulang si Kristo sa buhay nila, yung karakter, yung ugali ng godly character ay kulang na kulang sa kanila. Dahilan doon, umatras sila. Hindi nila nasunod ang utos ng Diyos. To the point na paulit-ulit nilang sinusuway ang Diyos. So, yung anointing ay hindi po garantiya na nagiging mabuti kang tao o nagiging godly character ka na nasusunod mo lagi yung utos ng Diyos. So, ang kailangan dito ay yung mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Mapuno tayo ng kapuspusan ni Kristo. Mapuno tayo ng mga ugali ni Kristo. Amen po. So, ano pa po? Isa pa bang halimbawa, no? Si Saul, kung naalala niyo po si Saul po ay napaka-anointed na tao. Siya po ang unang hari ng Israel. Napaka-anointed po niya. Actually, nanggaling siya sa pinakamababang angkan, pero inanointan siya ng Diyos hanggang sa naging hari siya. No? Dumating ang time na napuno siya ng kapangyarihan ng Diyos. No? Napuno siya ng fame, ng kasikatan. At dumating yung time, no, dahilan doon kasi yung kasikatan, yung fame, yung kapangyarihan, dadaling ka minsan doon sa pride. So yung anointing, somehow kung mali ang paggamit, tataas yung pride mo. So si Saul, hindi na makorek ng Diyos. Hanggang to the point na sinuway na niya ang Diyos. Kasi bakit? Kulang na siya ng Kristo sa puso. Kulang na siya ng ugali ng maka-Diyos sa kanyang puso. Kulang na siya ng godly character. Kasi po, ang anointing, pwede kanyang itulak pataas. Pero yung godly character, dadaling kanya doon sa mapagpakumbabang ugali. Yung anointing, darating ang time, dahil sa pride, susuwayin mo na ang Diyos. Dahil sasabihin mo, magaling na ako, hindi ka na makorek, hindi na tayo makorek. At sasabihin mo, napakataas na ako, hindi mo na kayang bumaba. Pero yung mapupuno tayo ng Kristo sa puso, dadaling kanya dun sa humble heart. At hindi posisyon ang hahabulin mo, kundi yung paglilingkod, yung willing na paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Halimbawa, mayroon pa pong isang halimbawa po rito. Yung 10 kitungin, kung naalala niyo po yung 10 kitungin, na gumaling sila, pinagaling sila ni Jesus. Pero, di ba yung isa bumalik, pero yung 9 hindi nagbalik. Ang tinutukoy rito, pwede palang mabago ng sitwasyon yung anointing sa buhay natin. Pwede magbago, pwede kang gumaling. No, pwede kang umunlad eh. Pwedeng ma-provide yung pangailangan mo at pwede mong makuha pala yung kagalingan sa pamagitan ng anointing. Pero, sad to say, yung 9, hindi nagbago yung buhay. So, yung isa bumalik sa Panginoon at nagpuri sa Diyos. So yung godly character, dadalhin kanya na maging malapit ng malapit kay Kristo hanggang sa mag-umapaw si Kristo sa buhay natin. Amen po. Ngayon, may mga halimbawa po sa Bible na makikita mo sa kanila na hindi yung anointing ang hinabol nila, kundi
si Kristo ang hinabol nila. May mga godly character din po sa Bible na makikita natin na si Jesus talaga ang kailangan nila at hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang kailangan nila. Makikita natin dito na yung mga godly character na nagpatuloy, inanointan pa ng Diyos talaga, ginamit ng Diyos talaga, ang habol nila, ang hinabol nila, ay mapuno sila ng kapuspusan ng Diyos. Tulad halimbawa, si David, nagkamali si David, nagkulang, pero alam niyo po, meron siyang sinabi, sabi niya, mas gugustuhin ko pang manahan sa kubol na to, sa tent na kasama ka, Panginoon. Kaysa manahan ako o tumira ako doon sa aking palasyo na hindi naman kita kasama. So, mapapansin mo na hindi yung mayroon sa Diyos ang gusto ni David, pero ang gusto ni David ay si Jesus mismo. Sabi niya, mas gugustuhin ko pa, Panginoon, na tumira dito sa tent na to na kasama ka. Basta kaysa tumira po pa doon sa palasyo na hindi naman kita kasama. So, mapapansin mo, hindi yung yaman ang gusto ni David, kundi si Jesus mismo ang gusto niya. Hindi yung kapangyarihan ang gusto ni David, kundi si Jesus po ang gusto niya. Gusto niyang makapiling mismo ang Diyos. Gusto niyang manahan, makasama ang Diyos mismo. Sino pa? Naalala niyo po si Pablo. Si Pablo sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Mapapansin natin, si Pablo napaka-anointed na tao. Bumuhay ng patay, nagpalayas ng mga demonyo, ang daming mga simbahang pinatayo niya. Nakulong ng ilang beses, pinalo, hinagupit ng maraming beses, at nakita niya, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Pero anyet, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At kung ako may buhay, nabubuhay ako sa pananampalataya, sa pananalig na sa anak ng Diyos, na nagbigay ng kanyang buhay at umibig sa akin. So makikita mo na ang pinaka-desire ni Pablo ay si Jesus mismo. Hindi yung taas, hindi yung fame, hindi yung anointing, kundi si Jesus mismo ang kailangan niya. Alin pa po, kung naalala niyo po si Juan, si John, sabi niya, greater is He that is in me than who is in the world. Binigay na kay John yung isang revelation na mangyayari sa buong mundo sa huling panahon. Pero sabi ni Juan, sabi niya, greater is He that is in me than who is in the world. Hindi yung revelation lang, hindi yung kapangyarihan lang, no, hindi yung mayroon kay Jesus, kundi si Jesus mismo ang hinabol ni John. Sabi niya, greater is He that is in me than who is in the world. Amen po. Ngayon, ang isa pa rito ay si Jesus. Makikita natin na si Jesus mismo, sinasabi po niya na siya ang kailangan natin. At hindi yung kapangyarihan niya, hindi yung anointing niya, hindi yung mayroon sa kanya, kundi si Jesus mismo ang kailangan natin. Sinasabi ni Jesus dito po sa John chapter 10 verse 10, sabi niya, at magkaroon sila ng buhay. Yung buhay na yun ay yung buhay na mula sa Diyos. Ano po, yung tinutukoy ni Jesus doon na sa John chapter 10 verse 10 na magkaroon sila ng buhay, ito yung sowe, ito yung God kind of life. Ito yung buhay na mula sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus na ibinibihis niya sa atin yung kanyang buhay. Amin po na, at sabi, at habit more abundantly, at magkaroon sila ng buhay na ganap. At kasi ibig sabihin, mag-umapaw pa yung buhay na yon. Mag-umapaw pa yung godly character na yon. Mag-umapaw pa si Kristo sa buhay natin. Mag-umapaw pa si Jesus sa buhay natin. Mapuno tayo ng mapuno ng Kristo sa buhay natin. Amin po. So anong ibig kong sabihin? Doon sa training, hindi ibig sabihin na hindi natin kailangan ng anointing. Amin po. Actually, pag napuno ka ng Kristo sa puso, napuno ka ng Kristo sa buhay, napuspos ka ng kapuspusan ng Diyos, napuspos tayo ng kapuspusan ni Kristo sa ating buhay, lalabas din ang anointing sa ating mga buhay. Amin po. So, ang direction lang pala na kailangan natin gawin ay, Lord, I want to know you more. Lord, I want you more. Ang kailangan nating sabihin ay, Lord, ikaw ang kailangan ko. Mapuspos ako ng kapuspusan mo, Panginoon. And then, pag napuspos tayo ng kapuspusan ni Kristo sa buhay natin, napuno tayo ng Kristo sa buhay natin, at lalabas din ang anointing sa buhay natin. Lalabas din ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi, bakit? Pag nandun ang Espiritu ng Diyos, nandun din ang kanyang kapangyarihan. So, tayo mga Spirit-filled, pag sinabi nating Spirit-filled tayo, ang tinutukoy rito ay napuno tayo ng Kristo sa buhay natin. Napuno tayo ng mga godly character, napuno tayo ng mga ugaling Kristiyano sa buhay natin. Ito daw ang pag-i-develop natin ng i-develop.
ito ang sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10 na sabi niya, mag-umapaw ito and have it more abundantly. Yung buhay na yon, mag-umapaw pa na mag-umapaw. Yung ugali na ito ay mag-umapaw pa na mag-umapaw. Kasi bakit? Actually, yung anointing, yung presensya ng Diyos, hindi niya kakampihan yung maling ugali. Ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Espiritu ng Diyos, ang gusto ng Espiritu ng Diyos ay yung banal na pamumuhay, yung tamang pag-uugali. Amin po. So, yun po yung meeting. Amin po. Yun po yung na-highlight sa meeting na nag-reveal din po sa akin. Amin po. At praise God sa meeting. Amin po. At ang dami pong, abang tinuturo ni Pastor Boy ito, ang daming pumapasok sa isipan ko na, oo nga, yes Lord, praise God. Kasi ang pinakakailangan natin, hindi yung anointing. Ang pinakakailangan natin sa buhay, si Jesus mismo. At doon, pag napuno tayo ng kapuspusan ni Kristo sa buhay natin, lalabas din ang kapangyarihan ng Diyos. Amin po. Actually, pag napuno tayo ni Kristo sa puso, mapupuno tayo ng mga ugali ni Kristo. Amin po. At yun ang magbibigay sa atin ng kakayahan para makapanatili in spite of sa daming pagsubok na dadaanan natin sa buhay. Yung ugali, ang gagamitin mo, yung godly character, yung ugaling Kristiyano, yung ugaling Kristo, ang gagamitin na natin sa mga personal na buhay natin pag inatake na tayo ng mga pagsubok, ng mga personal na buhay na mabibigat na pagsubok. So, yung anointing, hindi mo magagamit sa personal na buhay mo kasi yung anointing, actually, ay magagamit mo sa ministry. Pero yung godly character na si Jesus mismo ay nadidevelop, napupuspos sa atin, napupuno tayo ng Kristo sa puso natin, sa buhay natin, yun yung isang mas mataas pa sa anointing. So, i-aim natin si Jesus sa buhay natin na, Lord, mapuspos ako ng kapuspusan mo. Mapuno ako mapuno ako ng kapuspusan mo, Panginoon. Amin po. So, praise God, yung principle ni na Pablo, ni na Juan, ni na David, at yun din po ang tinuturo ng Panginoong Hesus sa atin na yung buhay na ito, yung buhay na mula sa Panginoon ay mag-umapaw pa. Yung si Kristo sa buhay natin ay mapuspos tayo, mapuno tayo. Yung godly character, yung ugaling Kristo ay lumabas sa atin, mag-umapaw ito sa buhay natin. Yan ang tinutukoy. Yan yung principle ni na David, ni na Pablo, ni na Juan, at yan din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Amin po. So ayun po, saan man tayo naroroon, amin po. Saan anumang ministry tayo mayroon, pastor man tayo, leader man tayo, mga elders man tayo, amin po. O taga tukod ka, o assistant pastor ka. Ang i-develop natin ay yung si Kristo sa buhay natin. Mapuno tayo ng Kristo. Mapuno tayo ng Kristo sa puso natin. Yun ang pinaka-aim natin. At yun po ang magbibigay sa atin ng garantiya na kahit anumang pagsubok, hindi mo iwanan ng Panginoon. Amin po, kahit anumang hirap ng ministry natin, kahit walang anointing. Kasi minsan may mga services tayo na walang anointing. At paano kung dumating yung time na nagipit ka at hindi mo na magagamit yung anointing mo? Amin po. So darating ang time, ang kailangan mo ay yung mapuno tayo ng mga ugali ni Kristo sa buhay natin. Amin po. So, ayun po. So, saan man tayo naroroon, amin po ang dalangin natin, ang sentro ng dalangin natin, ang dapat na pinaka-aim natin ay, Lord, mapuno ako ng kapuspusan mo. Amin po. Mapuno ako ng kapuspusan ng Diyos. Mapuno ako ng Espiritu ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ng ugali ng Panginoon. At ma-develop ito ng ma-develop sa buhay natin. Amin po. Ayan, so inaanyayahan ko po kayo na manalangin. Amin po. At dalangin natin, ipag-pray po natin na, Lord, puspusin mo ako ng kapuspusan mo. Mapuno ako ng ugali mo, Panginoon. Makita, ikaw, ang kalulatian mo, ang siyang makita sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang maghari sa buhay ko, Panginoon. Yan po yung dalangin natin. Amin po. Sige po, inaanyayahan ko po kayo na manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sinusurinder namin ang buhay namin sa iyo at nais naming mapuno kami ng kapuspusan mo, Panginoon. Mapuno kami ng ikaw,
o Diyos, sa buhay namin. Ikaw ang siyang mag-umapaw sa buhay namin, Panginoon. Salamat o Diyos, ang dalangin namin ay patuloy na makita ang mga ugaling na mula sa iyo, ma-build up, ma-develop at mag-umapaw pa ito sa buhay namin. Salamat o Diyos, ikaw ang siyang makita sa buhay namin hanggang sa magawa namin, magampanan namin, Panginoon, ng tama, ng maayos, ng ayon sa iyong kalooban, ang pinagagawa mo sa mga buhay namin, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless po. Maraming salamat po sa pakikinig at pagpalain po kayo ng Panginoon.